Alam niyo po mga kapatid, kapag ang isang tao, kakilala, mahal sa buhay, ay bigla po tayong pinuntahan sa hindi po natin inaasahan, majority po, meron po siyang reason kung bakit tayo pinuntahan. At ganoon din po tayo, the same with us. Kapag tayo po ay merong pinasyalan na mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, ating pong pinasyalan, madalas po ay kaya natin pinasyalan, meron pong reason. Hindi po natin pupuntahan ang isa nating kapatid, ang isa nating kaibigan, relatives, families, na wala po tayong rason o wala lang. Maaring namimiss natin siya o maaring meron tayong pabor na kailangan sa kanya o maaring tayo naman ang excited na magbigay ng pabor sa kanya. Kaya lahat ng mga tao na bigla pong dumating sa ating lugar at mismong tayo rin ay pumunta sa isang lugar para sa isang ating kakilala, kapatid, mahal sa buhay, kung bakit natin to ginawa ay merong dahilan. Hindi po pwedeng walang dahilan kaya natin to ginawa. Now, ang aking pong mensaheng gustong ihayag ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatan. What are the reasons why Jesus came? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo mula sa napakagandang lugar sa kalangitan ay bumaba ng lupa o dito po sa sanlibutan na ating pong tinitirhan? Hindi po uubra ng isang Diyos na banal, anak ng Diyos na banal, ay pupunta sa daigdig na ito, bigla po siyang pupunta at isusugo ng Diyos Ama, ng kanyang Ama, nang wala pong reason kung bakit po siya naparito, kung bakit po siya bumaba mula po sa napakataas na kalangitan, napakagandang kalagayan, doon sa kanyang kaharian na kinalalagyan bilang only begotten Son, ay merong tinding dahilan kung bakit siya naparito. At iyan po yung pong ating aalamin. Yan po ngayon yung ating pong malalaman. According sa Holy Scripture, sa Bible, hindi po ayon sa aking kwento, hindi po ayon sa aking pong sariling kaalaman, kundi yan po'y muli ay ating kukunin mula po sa banal na kasulatan na majority po ng mga nakatala dito ay salita ng Diyos. Okay, yan po ngayon yung ating pong aalamin. Handa na po ba kayo mga kapatid? Okay, ulitin ko po ang topic natin. What are the reasons why Jesus came in this world? Sa John chapter 12 verse 46, dito po'y may sinasabi ang Panginoon. Mismong ang ating Panginoong Kristo po ang naghayag nito. Basahin po natin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. So ibig sabihin, kaya pala naparito ang Panginoong Hesus, the Son of the Living God, upang maging ilaw. Kaya sabi po niya sa John chapter 8 verse 12, I am the light of this world. Siya po ang may sabi doon sa John 8:12. Binanggit din niya po yon. Nasabi po niya doon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalapit sa akin ay magkakaroon ng ilaw
at hindi na lalakad sa kadiliman. At dito po sa John chapter 12 verse 46, binanggit po niya, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Okay, himayin po natin. So meaning to say, ang mundo pa lang ito na kung saan tayo po'y nakatira. Ang daigdig pala nito na kung saan tayo ay narito at nilikha ng Diyos, ito pala ay madilim. Ito po pala ay madilim. Hindi po literal na dilim. Ang tinutukoy pong kadiliman dito ay punong-puno po ito ng kasamaan. Doon po sa 1 John chapter 5 verse 18 or verse 19, if I'm not mistaken, sabi po doon, the whole world is under the rule of one evil. So confirm, binanggit po ng 1 John 5:18 or 19 ng buong mundong ito, buong sangkalupaan ay nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ni Satanas. Yun po yung tinutukoy ng Panginoon na ang daigdig na ito ay napakadilim dahil kontrolado ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya po, ang isang tao na namumuhay sa ibabaw ng mundong ito, kapag hindi po niya nakilala, hindi po niya natagpuan sa buhay niya, ang tunay pong mayroong liwanag, mayroong ilaw, mabubuhay sa mundong ito sa impluwensya ng kasamaan. Kaya napakapalad po natin sa simbahang ito, sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Why? Sapagkat sa simbahang ito, ang ating pinapupurihan, ang ating pinararangalan, ang ating sinasamba ay walang iba kundi ang merong dala ng liwanag na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya hindi po pwedeng magliwanag yung buhay natin. Hindi po pwedeng hindi magningning yung buhay natin. In any aspect in our lives, magkakaroon po ng brightness. Magliliwanag po, magshashine ang buhay natin. Hindi man ganun kabilis. Little by little, little by little, habang tayo nagpapatuloy na nagbibigay ng panahon at oras, habang tayo ay merong matinding desire na patuloy pong makilala kung sino itong Kristong ito, Jesus na ito, ay hindi po pwedeng hindi tayo maimpluwensyahan ng kanyang dalang liwanag sapagkat siya ang may sabi, kaya siya naparito upang maging ilaw at liwanag. At ang bawat isang taong magpapasimula hahakbang na mananalig kay Kristo, sabi po ng Panginoon, ay hindi na mananatili sa kadiliman. Kaya nababago po. Nababago po yung buhay. Ako po dati ay lugmok sa barkada, bisyo, alak. Marami pa pong ibang ginawa kong kasalanan. Dahil nung araw ay punong-puno po ako ng pamumuhay na makamundong bagay. Pero isang araw, nung makilala ko po ang Panginoon, na kaya po siya nga may sabi na parito siya upang maging ilaw. At ang bawat isang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mananatili sa kadiliman. Yung kadiliman pong iyon, yung po yung mga buhay ng bawat isa po sa atin, na mga ginagawa po nating karumihan, kasalanan, kabuktutan, mga lihim, hayag na mga gawain na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya siya naparito upang maging liwanag.
upang maging ilaw. At ang bawat isang mananalig sa Kanya, siya po ang may sabi, hindi na mananatili sa kadiliman. Meaning to say, mababago yung buhay niya. Dati po siyang napakasama. Dati po siyang namumuhay sa iba't ibang uri ng bisyo. Hayag man o lihim. Dati siyang namumuhay ng merong galit, may hinanakit, may sama ng loob. Unti-unti maliliwanagan po yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang isip, yung kanyang puso, yung kanyang buhay. Dahil nagsimula siyang manampalataya, nagsimula siyang manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang tinatawag na great impact sa buhay ng bawat isa na nakasumpong, nakakilala at nagpasimula na sumusunod sa ating Panginoon. Yan po ang kauna-unahang reason. Yan po ang kauna-unahang purpose ni Jesus Christ kung bakit siya naparito dito sa daigdig na ito. Okay, puntahan po natin yung points ng ating pong message. Number 1 points. The reason why Jesus came is to seek the lost. Ito po yung isa sa layunin ng Panginoon kung bakit po siya naparito. Para hanapin yung mga nawawala at naliligaw. Sino po ba yung mga nawawala at naliligaw? Ito yung mga tao na maaaring sa kanyang sarili, alam niyang meron siyang sariling pananalig, pananampalataya o relihiyon. Pero meron lang siyang relihiyon. Pero wala pa po siyang tunay na ganap na pagkaunawa patungkol sa Diyos. Especially about Jesus Christ. Kaya hindi niya alam na siya po ay naliligaw. Hindi niya alam na siya po ay nawawala sa harapan ng Diyos. Tanungin po natin ang Bible. Sino-sino ba yung mga nawawala? Sino-sino ba yung mga naliligaw? According the Holy Scripture. Puntahan po natin ang Isaiah. Isaiah chapter 53 verse 6a. Sabi po diyan, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Sino po yung mga naliligaw? Sino po yung mga nalilihis? Sabi po ng Isaiah 53 verse 6, all of us, tayong lahat, kabilang po tayo sa mga naliligaw. Kasama po tayo dati sa mga naliligaw, nawawala sa harapan ng Panginoon. Pero mapalad po tayo kung bakit ngayon po tayo ngayon narito sa lugar na ito, natagpuan na po tayo ng Panginoon. Palakpakan mo ang Panginoon sa iyong sarili. Noon dati, no hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon, maaring meron tayong religion nung araw. Gaya ko rin po, meron po akong religion nung araw. Pero ritual lang po ang mga ginagawa ko. Wala po akong tamang relasyon sa Panginoon. Pero mula po nung ako'y nakapakinig ng gospel about the goodness, forgiveness, about salvation, through faith by our Lord Jesus Christ. Doon lang po nagpasimula na ako po'y nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Dati po, relihiyon lang ang meron ako. Ipinagmamalaki ko pa po, ipinagyayabang ko pa po yung relihiyon ko. Pero wala pala akong tamang relasyon sa Diyos, sa aking Panginoon. Kaya nga po, dito po makikita po natin, sabi po diyan, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. This is the purpose of our Lord Jesus Christ. Kung bakit po siya naparito. Sapagkat ang bawat isang tao, kabilang tayo doon. Tayo po ay nagkanya-kanya. Tayo po ay lumihis. Tayo po ay naligaw. Sapagkat wala po tayong tamang
understanding, without right belief and right understanding about our Lord Jesus Christ. But thank God, by the grace of our God, tayo po ay nabuksan ang ating isip, puso, at nakilala po natin walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And this is the purpose of our lives. Huwag po tayong mananatili lang na tayo lang po ang may alam. Dapat po ito talaga ay atin po talagang ipahayag, ikwento, i-share, i-testify. Yung natanggap po nating paniniwala, pananampalataya by the power of the Word of God through our Lord Jesus Christ. Huwag tayong papay na ito po'y atin lang pong sasarinlin. Dapat po i-share po natin to, ikwento po natin to. Dapat po yung lahat ng ating mga relatives, friends, families, neighbors, dapat may puso tayo na sila po ay maakay natin. Sila po ay maakay natin, madala po natin sa tamang lugar. Katulad po ng lugar na ito. Sapagkat sa lugar na ito, ipinapahayag ang purong aral mula sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya, may enlighten po ang bawat isa. Kaya sabi po ng John chapter 10, Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing and hearing the Word of God about Jesus Christ. Magsisimula lang pong magkaroon ng tamang pananampalataya ang isang tao kapag siya'y nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi patungkol sa anumang doktrina, hindi patungkol sa relihiyon, kundi dapat ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng isang mangangaral ay patungkol kay Hesukristo. Kaya dito po, ang ating ipinapangaral na salita ng Diyos, hindi patungkol sa tao, hindi patungkol sa relihiyon, kundi patungkol sa bugtong na anak ng Diyos na walang iba, kundi si Kristo Jesus na namatay at napako sa krus. More than 2,000 years ago. Kaya hindi po pwede na hindi tayo magkaroon ng tamang relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang ating pong mapapakinggan sa lugar na ito ay ang salita ng Panginoon patungkol kay Kristo Jesus. So, kabilang pala tayo sa mga nawawala. Kabilang pala tayo sa mga naliligaw. Sa bawat pagkakataon na nakikita po natin ang maraming tao sa paligid natin. Sa atin lang pong lugar na tinitirhan, ang ating mga kapitbahay. Alam niyo po ba, makikita po natin, majority ng ating pong mga nakikitang mga tao, opo, maaaring meron siyang relihiyon, pero habang sa kanyang relihiyon na kinabibilangan sa ngayon, pero hindi po si Kristo ang sandigan ng kaligtasan at pananampalataya, sila po ay naliligaw. Marami po kasing relihiyon ang ipinapangaral, iyong kanilang samahan. Kaya ka maliligtas kapag ikaw ay naging miyembro na kanilang samahan. Kaya ka maliligtas kapag ginawa mo yung kanilang mga practices. Yun po ang daan ng kaligtasan. Pero ang tunay po na pananampalataya ay ang pananalig at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po ang tunay na dapat matagpuan. Dapat po na masumpungan ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya nga si Kristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Mga nawawala, mga naliligaw, kaya po siya naparito. Sabi po sa Luke 19 verse 10,
sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. This is the reason of our Lord Jesus Christ kung bakit po siya naparito sa mundong ito. Para hanapin ang bawat isang naliligaw. Kapatid, i-congratulate nyo nga po yung inyong katabi, palakpakan nyo po. Sabihin nyo po sa inyong katabi, kapatid, congrats, nasumpungan ka na ng Panginoon. Amen. Nasumpungan tayo ng Panginoon kung bakit tayo naririto ngayon. Kung bakit siya naparito sapagkat gusto niyang hanapin at iligtas ang bawat isang taong nalihis ng landas, naligaw. Second point, why Jesus came to save sinners. Para iligtas ang mga makasalanan. Lahat ng mga taong nabubuhay sa kasalanan, sa kadiliman, sa kasamaan, ay nag-iintay sa kapahamakan. Alam ng Panginoon na lahat ng taong nabubuhay sa kadiliman dahil namumuhay sa kasalanan, ibang uring kasalanan, once na po sila'y biglang namatay, literally, physically, diretso po ang kaluluwa sa walang hanggan, walang katapusan na kapahamakan. Kaya kung bakit po si Jesus Christ ay naparito sa lupa, para po hanapin, para po iligtas ang mga taong makasalanan. Kayo at ako, tayong lahat ay kabilang sa mga taong makasalanan. Wag na wag po nating laging aangkinin na tayo po'y hindi nagkakamali. Wag na wag po natin laging titingnan ng ating sarili na tayo po ay hindi na nagkakasala. Sapagkat mas maganda na tayo po ay merong kapakumbabaan, merong pag-amin, merong pagsuko sa Diyos, na kinikilala natin ang Diyos ay mabutit banal, at kinikilala po natin ang ating mga sarili na tayo po ay nagkakasala pa, na nagkakamali pa, nagiging marumi sa harapan ng Diyos. At kung bakit po si Jesus Christ ay naparito para po tayo ay iligtas na mga makasalanan. Tingnan niyo po ang sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi po ni Pablo, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Ano po sabi ni Pablo? Narito ang isang katotohanan na dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan. Bakit? Bakit siya naparito? Upang iligtas ang mga makasalanan. This is the second reason Jesus Christ why He came in this world. To save all sinners. At kabilang po tayo doon. Ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo po'y mapahamak sa impyerno. At walang ibang po pwedeng gumawa nun. Walang po pwedeng ibang magligtas sa atin. Walang paraan. Walang pamamaraan na pwedeng gawin ng tao para siya'y maligtas. Papasok sa relihiyon, kapus po yun. Gagawa po siya ng mabuti para maligtas, kapus po yun, kulang. Magpapakabuti siya, kulang po yun para siya maligtas.
Gagawa po siya ng mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Wala pong masama sa mga bagay na yan lahat. Pero lahat po ng ating gagawin na sariling pamamaraan para po tayo maligtas sa kapahamakan sa impyerno, lahat po yun ay kulang. Sapagkat ang sinasabi po ng banal na kasulatan, si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ang sabi ni Pablo, at ako ang pinakamasama sa lahat. Inamin po ni Pablo na siya po ay ang isang taong nabuhay sa mundo na pinakamasama sa lahat. Inamin niya. Yun po yung napakagandang katangian po ni Pablo. Hindi po niya itinangi. Hindi po niya ipinagmalaki. Hindi po siya nagmapuri. Bagkus nung makilala po niya ang Panginoong Hesus, inamin niya na siya po'y dati nabuhay na isang taong halos pinakamasama na buhay sa ibabaw ng mundo. At nasumpungan niya ang Panginoon na kaya naparito si Kristo Jesus upang iligtas ang lahat ng makasalanan. Mga kapatid, wala pong ibang daan, wala pong ibang paraan para tayo po ay maligtas, maliban sa ating Panginoon Jesucristo. Sa Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang ibinigay na pangalan ang Diyos Ama na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Napakaliwanag po. Wala pong ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng lahat ng mga taong makasalanan sa isilong ng langit maliban sa pangalan ni Jesus Christ. Jesus Christ, on the way to salvation of our souls. Siya lang ang tunay na daan na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesucristo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po siya naparito. Kaya napakahalaga ng tao po. Wala siyang dapat na masumpungan habang siya nabubuhay maliban kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus po ang dapat niyang masumpungan. Makilala po niya ng mas malalim at biblikal na kaparaanan para po lubusan niyang makilala kung sino si Kristo na buktong na anak ng Diyos na namatay sa krus. After 3 days ay muling nabuhay, and after 40 days ay muling bumalik sa kalangitan. Sapagkat siya lamang po ang tanging may kapangyarihan na makapagliligtas sa bawat isang makasalanan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, napakapalad po nating lahat. Bakit? Sapagkat si Kristo Jesus po ang ating kinilala tinanggap na tagapagligtas ng ating mga buhay. Give the best clap offering for the Lord. Third point, bakit naparito ang ating Panginoon sa lupa? To call sinners to repent. Hindi lang tayo basta tinawag para maligtas sa mga makasalanan. Meron po tayong dapat gawin after po tayong makasumpong kay Kristo. After po natin siyang tanggapin bilang personal Lord and Savior. Meron po tayong tungkulin. Meron po tayong gagampanan. Bilang tayo lahat ay makasalanan, marumi, namumuhay sa kasamaan. Ang dapat po natin gawin, repent sa ating pong mga kasalanan.
Ito po yung gustong-gustong makita ng Panginoon sa buhay ng bawat isang nasumpungan niya at nakasumpong sa Kanya, na mga taong makasalanan, mga taong namumuhay sa kadiliman, mga taong namumuhay sa karumihan, kasama po tayo doon. Kailangan po yung tunay na pagsisisi. Genuine repentance. Luke chapter 5 verse 31 to 32. Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Verse 32, naparito ako, sabi ni Jesus, hindi upang tawagin ang mga matuwid. Naparito ako, kundi para sa mga makasalanan. Upang ano? Magsisi. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Lord, hindi kailangan ng mga tao na mga walang sakit. Ang kailangan nila, sabi ng Panginoon, ang kailangan ng magagamot ay yung mga may sakit. Hindi ako naparito para sa mga banal. Naparito ako para sa mga makasalanan. At upang magsisi, tumalikod sa kasalanan ang mga taong namumuhay sa karumihan. Mga kapatid, ito po yung part po natin. Matapos po natin masumpungan, makilala ang ating Panginoon, dapat po tayo po'y patuloy na humakbang, papalayo, papatalikod sa mga bagay na ating pong ginagawa na marumi sa ibabaw ng mundo. Dapat po ay pagsisihan na po natin, talikdan na po natin ang lahat ng mga bagay na alam po natin sa ating sarili sa harap ng Diyos na hindi kalugod-lugod ito na ating mga ginagawa. At ang gusto ng Panginoon, matapos po tayo makasumpong sa Kanya at matapos po tayong masumpungan niya, tayo po ay mag-decide na talagang totally repentance sa lahat ng mga bagay na patuloy po nating ginagawa na may karumihan sa harap ng Diyos. Naparito siya hindi para sa mga banal. Naparito siya para sa mga makasalanan upang magsisi. Church, ito ang nais ng Lord. Na unti-unti, araw-araw, may binabago ang Panginoon sa ating mga buhay. Araw-araw, may nililinis ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi man ganun kabilis, pero mas maganda, araw-araw, pabago ng pabago, palinis ng palinis, pabuti ng pabuti, ang ating mga buhay sa harap ng Diyos. Hallelujah. Praise God. And next point, to give His life as a ransom. Kaya siya naparito para ibigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos. Dahil lahat po tayo ay nakasanla. Nakasanla po ang ating mga kaluluwa kay Satanas. Anumang oras mamatay ang bawat isang tao na namumuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa ibabaw ng mundo, kahit may relihiyon siya, kahit gumagawa siya ng mabuti, pero wala siyang tamang relasyon, wala siyang tamang pananampalataya, hindi pa siya nagsisisi, ang kanyang kaluluwa ay nakasanla kay Satanas. Kaya anumang oras siyang mamatay, right on the spot, bubulusok sa kapahamakan ang kanyang kaluluwa at wala nang kaparaanan pa para maligtas. Pero salamat sa Diyos Ama, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak dito sa mundo para ibigay ang kanyang buhay, isacrifice ang kanyang buhay, at yung kanyang dugo na tumikis, lumabas sa kanyang katawan habang siya'y nakapako sa krus. At yun ang kanya ikinamatay. Sapagkat sa dami ng mga sugat, bugbog, latiko na ginawa sa kanya, bumuka ang kanyang mga kalamnan mula sa ulo hanggang paa. At lumabas ang mga dugo sa kanyang katawan kasama ang tubig.
At yung mga dugong iyon na bunga ng mga sakripisyo tiniis niya at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Yung mga dugo na yon na lumabas sa katawan ng Panginoon, yun yung tinatawag na napakalaking halaga na nagbayad, tumubos sa pagkakasanla ng ating mga kaluluwa kay Satanas. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Hinayaan niyang mamatay, pagtawanan, kutyain, dustain, hamakin, pahirapan, sampalin, duran, sipain, suntukin, latikuin, at na may mga sima sa dulo na bawat pagkabit nung latiko na yon, pag tumama sa balat, kumakapit yung mga sima at biglang binabatak na pati laman ng Panginoon sumasama. According the Holy Scripture, sa aklat ng Isaiah, ang katawan ng Panginoon ay nagmistulang parang inararong bukid ang itsura. Ayon sa Book of Psalm, si Jesus Christ matapos bugbugin, parusahan at mamatay sa krus ay hindi mo makikilala kung siya'y tao o hayop. Sa sobrang mga sugat, pasa na tinamo sa mga sundalong Hudyo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Tiniis ang lahat ng mga sugat, paghamak, alang-alang sa inyo, sa akin, sa ating lahat, para lang tubusin tayo sa tiyak na kapahamakan sa ilalim na kapangyarihan ni Satanas. Kaya mga kapatid, yung ating ibinibigay na ito ngayong sa oras na ito, na ibinabalik natin paupurit pa salamat, nagbibigay tayo ng ilang oras lang pag-araw ng linggo. Ang nakalulungkot, minsan hindi pa consistent. Pag meron tayong special na okasyon dadaluhan, mas priority yung ating okasyon, bibitawan natin yung linggo para ibalik yung pasalamat sa Diyos. Nakalulungkot yun sa harap ng Panginoon. Minsan kapag may problema, may pagsubok, may challenge sa buhay, ito pa nagiging sanhi para hindi natin maibigay yung papurit pasalamat pag-araw ng linggo. Kasi para bagang sinasabi natin, wala ako ngayon sa mood, wala ako ngayon sa magandang posisyon ng aking buhay. Wala akong ganang magpasalamat sa Diyos. Wala akong ganang magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Ang ating Panginoon, isang banal na anak ng Diyos. Walang kasalanan. Ano po ang mahihita ng Panginoon sa atin? Ibigay man niya ang kanyang buhay. Ialay ang kanyang buhay. Tiisin ang mga sugat. Ano po mahihita niya sa atin? Tayo nga po'y namumuhay na walang panahon sa kanya. Tayo nga po'y namumuhay ng bulag, ligaw. Pero sa kabila po na wala tayong ginagawang mabuti, sa kabila po tayo lahat ay nagpakaligaw, sa kabila po na lahat tayo nagpakasama, sa kabila po na lahat tayo ay hindi nagbabalik ng papuri sa Kanya, nung gawin niya po yon, nang ibigay niya yung kanyang buhay, pero ginawa niya po yun ng buong kapakumbabaan at buong pagtitiis at buong pagmamahal sa ating lahat. Sa kabila na wala pa tayong ginagawang mabuti sa Panginoon, pero ibinigay niya ang kanyang buhay, hinayaan niyang tiisin ang lahat ng sugat at namatay siya sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. But I said to say, hindi po natin yon pinapahalagahan. Nakalulungkot, hindi po natin yun pinapahalagahan.
Hindi po natin yun tunay po na-appreciate minsan sa ating buhay. Minsan kaya tayong pigilin ng mga problema at pagsubok para patuloy siyang pasalamatan, papurihan, paglingkuran. Minsan kaya tayong pigilin ng mga okasyon, mga lakad, para hindi siya ang tunay po natin maging priority para ibalik ang papurit pasalamat. Tayo po kaya nagpapasalamat. Tayo po kaya sumusunod sa Kanya. Tayo po kaya sumasamba sa Kanya sapagkat meron siyang ginawang napakabuti sa atin. Worth it lang po yun dapat. Ibalik natin yung bagay na yon. But I sad to say, sa kabila po na ibinigay ng Panginoon yung Kanyang buhay, nagsakripisyo, iniala yung Kanyang buhay, tiniis yung sobrang brutal na pagpatay sa Kanya. But I sad to say, napakababaw po ng pagpapahalaga ng bawat isang nakakilala sa Kanya. Napakababaw. Paglilingkuran lang siya, pasasalamatan lang siya, papupurihan lang siya kapag maganda ang sitwasyon ng buhay. Kaya lang po sa sasambahin, kaya lang po sa susundin, kaya lang po sa pasasalamatan kapag maganda ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Pero po ang ating Panginoon, hindi naman po niya dapat gawin yon. Hindi naman po niya dapat ibigay yung kanyang buhay. Hindi naman po niya dapat isakripisyo yung kanyang buhay. Hindi naman po siya dapat mamatay sa krus. Dapat kung meron dapat po mamatay sa krus, kung meron po dapat pinarurusahan sa krus, kung meron po dapat nagpasan ng krus, kung meron po dapat sinisipa, sinusuntok, at kung meron po dapat nilalatiko, dapat kayo po yun, ako po yun. Dapat tayo po lumasak nun. Pero hindi. Napakabuti ng ating Panginoon. Bumabasa sa langit, pumunta sa lupa, para lang po gawin yon. Dahil pinatunayan ng Panginoon na ayaw po niya ng bawat isa po sa atin ay mapahamak sa impyerno. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Walang kapantay na halaga. Kaya po yung sarili niyang dugo at buhay ang kanyang inialay para tayo'y matubos sa kamay ni Satanas. Mga kapatid, kaya po ito ang dahilan kung bakit dapat habang nabubuhay tayo, habang tumitibok yung puso natin, habang meron tayong hininga, habang meron tayong lakas, habang kaya po nating tumayo, hindi tayo hihinto. Walang sibat, walang kanyon, walang pagsubok, walang anumang po pwedeng humadlang sa atin upang hindi tayo magpatuloy na ibalik ang papuri, pasasalamat, paglilingkod, pagsamba sa Panginoon na nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Sapagkat hindi natin kayang tapatan yung ginawa ng Panginoon. Yung ginagawa natin ngayong ito'y napakaliit lang po sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa napakalaking ginawa niya, ibinigay niya, sinakripisyo niya sa ating lahat. Kung tayo man ngayon ay may sakripisyo, napapagod, napapagal, kung tayo man ngayon po'y meron pong isinasacrifice sa ating pong sama-sama na patuloy na pagbabalik, pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, pero wala pa rin po tayong karapatan na ikumpara, ipagmalaki yung ating mga sacrifices, yung ating mga ibinibigay. Bakit? Sapagkat si Kristo Jesus ang ibinigay niya, buhay niya. Tayo po, kung meron man tayong ibinibigay ngayon, oras lang. Mga bagay lang na meron tayo. Kakarampot na mga bagay na biyaya na meron tayo na ibinabalik natin sa Kanya. Kakarampot na mga oras na ibinabalik natin sa Kanya.
Kaya wala po tayong karapatan na magsawa, magreklamo, mag-complain, mapagal, huminto, sapagkat kung atin pong titignan, napakatindi ang ibinigay ni Jesus sa ating lahat, sariling buhay niya at sakripisyo. Hallelujah! Praise God! Matthew chapter 20 verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. So napakaliwanag po ang binabanggit po ng Matthew chapter 20 verse 28. Mula sa langit, naparito siya hindi para paglingkuran. Kaya siya naparito para maglingkod. Alam niyo po ba yung kalagayan po ng Panginoong Hesus sa langit? Siya po'y nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama at pinaglilingkuran po siya ng mga anghel sa kalangitan. Pero nang bumaba po siya sa lupa, kaya po siya bumaba sa lupa, kaya siya naparito, hindi para paglingkuran, para maglingkod. At ibigay yung kanyang buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Yun po yung purpose. Yun po yung great reason why Jesus came from heaven in this earth. Kaya pag naintindihan po at naunawaan ng bawat isa po sa atin, walang hadlang, walang sibat, walang pagsubok, walang problema ang po pwedeng makahadlang sa atin kapag naintindihan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi lang pala mga bagay, hindi lang pala oras, hindi lang pala mga biyaya, kundi mismo yung kanyang buhay, isinakripisyo niya para sa atin. Kaya kung tayo man po ngayon nagsasakripisyo, nagbibigay, whatever man yung ating ibinibigay na yan, kapag ikinumpara po natin yung ating pong ibinibigay sa ngayon para sa Panginoon bilang pagbabalik ng papurit, pagsamba, paglilingkod ay hindi maikukumpara sa napakalaki at napakatindi na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus. Kaya paano tayo magrereklamo? Paano tayo magko-complain? Paano tayo titigil? Paano tayo manghihinawa? Paano tayo magdadahilan kapag naintindihan natin na si Jesus Christ ang unang nagbigay? Hindi kayamanan lang, hindi bagay lang, buhay niya ang ibinigay. Tiniis niya ang sakit, kirot, tinanggap niya ang mga pagtawa, pagkutiya, pinalo, sinampal, sinuntok, pinagtawanan, dinuran, nilatiko, pero lahat yon hindi po nagreklamo. Tinapos niya po hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, yung kanyang ibinigay na sakripisyo, sakit, hirap at buhay, alang-alang sa ating lahat. Kaya ako po ay saludo sa mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos. Buong paghanga at buong saludo ko po na hinahangaan, sinasaluduhan ang maraming lingkod ng Diyos. Maraming mga manampalataya na kahit ano nangyayari tagaganap sa buhay nila. Kahit nabubuhay sa kahirapan, problema at pagsubok, kahit napakaraming hadlang, pero nakikita ko po nagpapatuloy po na nagbabalik ng paglilingkod, pagpupuri, pagpapasalamat. Nagpapatuloy po na nagbabalik na anuman ang meron siya, mga biyaya at pagpapala na alam niyang mula sa Diyos, ibinabalik po niya ng may katapatan, may kasiyahan. Yun po ay humahanga ako, sumasaludo ako. Consistent, hindi po sila nababalam. Consistent, hindi po sila parang usok. Biglang lilitaw pag dakay nawawala. Consistent po.
Pirme sa kanila pong prinsipyo na hanggang sa huling hininga ng buhay nila hindi magbabago. Hindi mainit ngayon, malamig bukas. Malamig ngayon, mainit bukas. Hindi pa bago-bago, hindi parang panahon. Ako po'y saludo sa mga mananampalataya, sa mga lingkod ng Diyos, na walang bagay na po pwedeng makapagpahiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 35 up to following verses. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian ba? Ang kahubaran ba? Ang kagutuman ba? Ang kapahamakan ba? Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahubaran ba? Sabi ni Pablo, wala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Sinabi ni Pablo, wala. Kahit sa gitna ng kagutuman, kapahamakan, kahubaran, kawalan, bagyo, pagsubok, sabi ni Pablo, walang po pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sapagkat naintindihan ni Pablo ang unang nagpadama ng pagmamahal at pag-ibig sa kanila ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Yung ating ginagawa ngayon, yung ating ibinibigay ngayon, lahat ng ating mga sacrifices, effort ngayon, kapatid, nagbabalik lang po tayo. Ang unang nagbigay sa atin, ang unang umibig sa atin, ang unang nagsakripisyo sa atin, walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya wag pong darating sa point ng buhay natin, i-compute po natin. Magtutuos po tayo. Lord, napakahaba na pong panahon na ako po'y naglingkod sa inyo. Lord, napakahaba na pong panahon na ako po'y nagsakripisyo sa inyo. Lord, napakahaba na pong panahon na ako po'y nagbibigay sa inyo. Wag na wag pong darating sa point ng buhay natin na tayo po ay magtutuo sa mga bagay na ibinibigay natin sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat kapag tayo po ang tinuusan ng Panginoon, baka manliit po tayo. Pag ang Diyos po ang nag-compute sa mga bagay na ipinagkatiwala at ginawa niya sa atin, baka nagsisimula pa lang po ang Panginoon, tayo po'y manliit na po sa kahihiyan. Unang-una, kaya po tayo ngayon may buhay, humihinga. Yan ay dahil biyaya ng Diyos. Kaya po tayo ngayon merong matinong pag-iisip dahil yan ay biyaya ng Diyos. At niyo po si Saul, si King Nabucodonosor, nang dumating sa point na naging mayabang, naging mapagmalaki sa Diyos, nag-astang parang Diyos na sapagkat sa kanyang nakamit at tagumpay kayamanan kapangyarihan na hindi niya naintindihan na lahat ng meron siya'y biyaya lang ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Tinanggal sa kanya ng Diyos ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki niya. Ano pa? Tinanggal sa kanyang isip ang katinuan. Nagpara siyang isang mailap na hayop. Namuhay sa bundok, sa gubat na parang isang mailap na hayop. 7 taon po yun. Nawala po sa sarili, nawala po sa katinuan ang kanyang pag-iisip. Bakit? Sapagkat kinuha yun ng Diyos. Kaya napakahirap po na dumating po sa point na nagmamalaki na po tayo. Napakahirap po na makalimutan na po natin na anuman meron tayo. Mga kapatid, listen carefully. Anuman po ang meron tayo ngayon ibig sa ating sarili, lagi natin yan ipagpasalamat sa Panginoon. Kumakain ka, kahit ano lang yung kinakain mo, huwag ka magrereklamo.
Ang mahalaga, nalalasahan mo yung kinakain mo. Bakit? Kahit anong sarap ang kinakain mo, kapag wala ka ng panlasa sa iyong pagkain, wala na pong silbi yun. Pero, kapag nananatili pa na yung panlasa mo ay nandoon pa, kahit ano ang kinakain mo, huwag kang magrereklamo. Bakit? Pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay mo. Kahit ano ang nakikita mo sa paligid mo, maganda man, pangit, huwag kang magrereklamo. Bakit? Mas mahirap na dumating sa point ng buhay mo na yung paningin mong literal ay kunin ng Diyos. Na naririnig mo na lang ang paligid, pero hindi mo na napagmamasdan ang ganda at kapangitan ng paligid. Minsan po kasi lagi lang po tayo nakatuon sa mga pangit na nakikita po natin. Pero hindi po natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa paningin natin na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat marami pong tao bulag. Gustong-gustong makakita kahit milyon ang uubusin, handang gumastos pero wala. Wala pong magbigay ng mata. Wala pong gustong mag-donate ng mata, pero gustong-gustong makakita. Pero tayo po, merong mata. Minsan, yung mga nakikita po natin na pangit lang ang ating pong pinagpopokosan. Kaya minsan yung puso natin, yung isip natin, punong-puno po ng pagreklamo sapagkat hindi natin makita yung mga bagay na maliliit na bagay na nakikita po nating mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, sa pangit at maganda na nakikita mo sa paligid, lagi mong pasalamatan, papurihan, luwalhatiin ng Diyos sapagkat iyon ang gusto niyang makita sa ating lahat. Hallelujah. Next point, to show us the way to God. Naparito siya upang ipakita ang daan sa atin tungo sa Diyos. Sapagkat naliligaw nga po ang marami. Kaya siya naparito para agapayan tayo. Pangunahan tayo sa ating landas na tinatahak sa madilim na sanlibutan ito para hindi po tayo maligaw at malihis. Kaya siya naparito para tayo po'y maagapayan, mapangunahan. Para habang tayo nabubuhay sa magulong sanlibutan ito, madilim na sanlibutan ito na punong-puno ng kasalanan, tayo po'y makapagpatuloy na tumatahak sa landas patungo sa Diyos. In the book of John chapter 14 verse 6, Jesus answered, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sinabi po ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Church, listen carefully. Napakarami pong tao may relihiyon. Ipinagyayabang, ipinagmamalaki yung kanilang relihiyong kinabibilangan. Pero ang tanong, yung bang relihiyon na yon ang magdadala sa kanila patungo sa langit? Kung yung relihiyon na yon na kanilang kinabibilangan, ang kanilang ipinagyayabang at ipinagmamalaki, hindi po yun ang daan papunta sa kalangitan sa Ama. Napakaraming tao ipinagyayabang, ipinagmamalaki yung kanyang ginagawang mabuti. Wala pong masama doon. Walang masama sa relihiyon, walang masama sa mabuting gawa. Pero kapag dumating sa point ng buhay ng isang tao na yun na po ang kanyang ipagmamalaki para sa imaligtas at para mapunta sa kalangitan, hindi po yun ang sagot. Ano po ang sagot?
Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa John 14 verse 6. Mismong si Kristo Jesus ang may sabi, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan ko." Kapatid, walang po pwedeng makapagturo ng daan papunta sa langit kung hindi yung galing sa langit. Amen. Ang galing sa langit, bumaba sa lupa, walang iba kundi si Kristo. Kahit sinong Poncio Pilato, kahit sinong napakagaling, napakahusay, kahit kabisado niya ang Bible from Genesis to Revelation, napakagaling niya, napakahusay niyang mangaral. Napakatanyag niya, napakatalino niya. At sasabihin niya, para kayo maligtas, ito ang gawin nyo. Para kayo maligtas, umanib kayo sa aming samahan. Kapatid, mag-isip tayong mabuti. Sino paniniwalaan mo? Yung isang napakagaling na taong mangangaral, na leader ng relihiyon, o yung bugtong na anak ng Diyos na galing sa langit, bumaba ng lupa at bumalik sa langit na nagsasabi sa kanyang salita, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa langit kung hindi sa pamamagitan ko." Napakapalad po ng bawat isa po sa atin na nakasumpong at nakakilala kay Kristo Jesus, na nampalataya at kumilala, sapagkat ang tunay po natin tinanggap at kinilala ng tagapagligtas ay ang bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi si Kristo, na siyang nagsabi, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Siya lang ang tanging makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, worth it lahat ng ating ginagawa. Minsan kung dumarating sa point ng buhay nyo, na nabubulungan tayo ng dyablo, ano ba ginagawa mo na yan? Di ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Paulit-ulit na lang, di ka ba napapagal? Ala naman nangyayari sa buhay mo? Kapatid, malaking kasinungalingan niyo. Bakit? Sapagkat ang buhay ng bawat isa po sa atin ay hindi lang po dito sa lugar na ito, sa mundong ito. Meron tayong tunay na talagang tirahan na eternal forever. Doon sa ating patutunguhan, doon sa kalangitan sa kaharian ng Diyos. At sa pagbabalik ni Kristo Jesus, tayo pong lahat ay nag-iintay sa kanyang pagbabalik. Yun po ang bunga kung bakit po tayo nagtsatsaga, kung bakit po tayo nagtitiis, kung bakit po tayo nagpapagal, kung bakit po tayo nananatili nagiging tapat sa Panginoon, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, ano man ang nagaganap sa kapaligiran, sa mundo, sa ating pamilya, sa ating harapan, ano man ang nangyayari, pero hindi tayo po pwedeng mapigil. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, lagi kayong maging handa, sapagkat sa pagbabalik ko ay walang specific date, specific year, specific time, ako'y babalik upang kayo'y ipagsama ko, kung saan ako naroon ay dudoon din kayo. Hallelujah. Patid, ito ang dahilan kung bakit until the end of our lives, mananatili tayong lahat na buong tapat, na sumusunod, naglilingkod, nagbabalik ng papurit pasalamat. Bakit? Sapagkat iniintay natin ang pangako ng Panginoon na siya'y babalik upang kunin tayo at dalhin doon sa isang panibagong tirahan na wala ng gutom, wala ng kamatayan, walang sikat ng araw, walang lungkot, walang tiisin, sapagkat kapiling na natin ang palagian, eternal forever, ang ating Diyos at ang ating Panginoon. Amen. Ito po ang dulot ng ating pong ginagawa na pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Kaya naparito ang Panginoon para ipakita po sa atin ang tamang landas patungo sa Diyos. Kaya wag na wag po tayong lilihis.
mga kapatid. I want to encourage to all of you, wag na wag po kayong lilihis. Wag na wag po kayong tatalikod. Wag na wag po kayong titigil sa ating po pagpapatuloy na pagsunod at pagtahak patungo sa landas at kalooban ng Diyos. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! And then next, to destroy the works of the devil. Kaya naparito ang Panginoon para wasakin niya ang mga gawa ng dyablo. Mansinin niyo po, talagang ang dyablo po talaga ay wala pong gagawing matinuyan. Ang dyablo po, sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang dyablo ay parang leong umaatungal, umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Ang dyablo po, ang lagi pong trabaho niyan, magwasak ng masayang relasyon, magwasak ng pamilya, magwasak ng magandang relasyon. Ang dyablo po, ang lagi pong ginagawa niyan, igumon ang maraming tao, kabataan, katandaan sa iba't ibang uri ng mga bisyo, mga kinahuhumalingan sa panahong ito na sisira at wawasak ng buhay ng isang tao. Yan po ang trabaho ng dyablo. Ang dyablo po, lagi po niya nilalagyan sa isip at puso ang maraming tao para magkaroon ng pangit na kaisipan, sa damdamin para magkaroon ng pangit na damdamin, galit, hinanakit, sama ng loob, puot. Yan lagi ang itinatanim ng dyablo para isang araw gumawa siya ng masama, sapagkat ang gusto ng dyablo sa huling panahon, marami siyang makasama sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Kaya sabi ng Lord, John chapter 10 verse 10, kaya lamang paririto ang kaaway, ang dyablo, para pumatay, magwasak at magnakaw. Pero naparito ako, sabi ni Kristo, para magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lahat ng tao na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Lahat ng tao nagpasimula na manampalataya, sumunod sa Panginoon. Ang buhay niya ay magiging kasiyasiya at laging may kapayapaan. Pero ang mga taong lumilihis at namumuhay sa kasalanan, ang buhay nila ay pabigat ng pabigat. Palungkot ng palungkot. Pahirap ng pahirap sa lahat ng aspeto. Bakit? Yun ang dulot sa isang taong namumuhay ayon sa kadiliman. Pero ang isang taong nawawasak ang gawa ng kaaway sa buhay niya, pawasak ng pawasak ang gawa ng kaaway sa buhay niya, ito yung taong pabuti ng pabuti ang buhay niya sa harapan ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya naparito ang Panginoong Hesus para wasakin, tanggalin ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero, sabi po ng 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Kalabitin nyo nga po inyong katabi. Sabihin nyo po, kapatid. Sabihin nyo po sa inyong katabi, kapatid, huwag ka na magpatuloy sa pagkakasala. Bakit? Sapagkat sabi ng salita niya, ang isang mananampalataya na nagpapatuloy pa sa kasalanan ay kampon ng dyablo. Ihinto na po natin. Iwaksi na po natin. Hayaan po nating wasakin ng Panginoon sa ating mga buhay ang lahat ng lalang at gawa at pang-aalipin ng dyablo sa buhay natin. Sapagkat ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng dyablo. Pero kapag tayo tunay na sumuko, nagsisi, sumampalataya at sumunod sa Panginoon, unti-unti, wawasakin, kakalasin, lalagutin ng Panginoon
ang lahat ng lalang ng dyablo sa buhay natin. Hallelujah. Last point. To reveal God's love. Kaya siya naparito para ihayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Gustong ihayag ng Panginoong Hesus. Gustong ipaunawa ng Panginoong Hesus. Gustong ipakita sa ating lahat ng Panginoong Hesus na mahal tayo ng Diyos Ama sa kalangitan. Kahit siya'y Diyos na nagpapabaya, nagpaparusa minsan sa mga taong masuwayin, matitigas ang ulo at lumilihi sa kanyang kalooban. Pero ang puso ng Diyos Ama ay punong-puno ng napakatinding pagmamahal, pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that should whoever believeth in Him shall not perish but have eternal life.